Martin Romualdez pumalag na kay Vice President Sara Duterte at nagbantang ipapatumba si Vice President Sara Duterte. Naku po, ito na nga. Mukhang napikonis na, no? Napikonis. Paano bang ano to? Yung mic ko ni paayos eh. Mukhang napikonis na si future Prime Minister, future President of the future President of the Philippines. Mukhang napuno na sa mga... So ayan mga pre, no? Meron siyang pinapakalat dito na balita, itong si Guevara, na si Speaker Martin Romualdez ay ano daw, kumbaga pinagbantaan daw, no, yung kanyang Vice President. Screenshot ko po yung yung ano dito, yung kanyang thumbnail and title niya mga pre. Ipapakita ko po sa inyo mga pre. Papatayin daw po. Ipapapatay daw ni Speaker Martin Romualdez itong si Sara Duterte. Oo. Ano naman tong panibagong kasinungalingan dito? Ayan, oh. Nakikita nyo, ayan po yung thumbnail niya dyan mga pre. Oo. Nakikita nyo naman, ayan papatayin kita Sara Romualdez, galit na galit. Breaking news pa. Sana all. Ewan ko, may mga ano pang mga eroplano dyan. Nilagay-lagay niya. Si Speaker Martin Romualdez pa talaga magbabanta. No? Yung tao tahimik tapos sasabihin mo may banta, pinagbantaan si Sara Duterte, gustong ipatumba. Ano po ba yung ibig sabihin ng gustong ipatumba? Sa madaling salita, gusto pong ipapatay. Pero, may narinig po ba tayo dito kay Speaker Martin Romualdez? Okay lang naman pong yung mag-content, pero wag naman yung fake news. Yari ka dito. Eto po masyado nilang niloloko yung taong bayan. Pinapasama po nila si Speaker Martin Romualdez dito. Halatang halata po. Ayan, breaking news pa daw. Grabing katangahan yan. So, anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon, yung video. Yung kanyang video mismo. Yung video ng taong ito na nagpapakalat po ng mga maling impormasyon, 'di ba? Ang galing. Galing magpakalat talaga ng kasinungalingan mga pre. Tingnan natin. Meron ba siyang papakitang video na si speaker ay nagbanta? May audio ba? Wala po. Wala pong audio, kundi gawa-gawa niya. 'Di ba? Gawa-gawa niya po ito. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayong lahat sa mga uploads natin. Ayan ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon, itong kay Guevara. Yung kanyang panlilinlang. Sanay po silang manlinlang dito mga pre, no? Syempre, ayan meron po tayong TikTok, may Facebook page po tayo. And huwag pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay, so eto na nga mga pre, no, at panoorin po natin yung video niya. Eto po. The future President of the Philippines. Mukhang napuno na sa mga totoong issue para sa kanya. Sa mga banat ni Vice Wait lang. Masyadong mabagal ikaw magsalita. Bilisan mo. President Sara Duterte. At ito sumagot na nga sobra. Grabe, galit na galit. Gustong manakit ang ilong. Sa ilong may pumuko pag pinakita ko sa inyo yung video ni Martin Romualdez na nagbabanta nga. Ito ay leaked video lamang, no? Ito ay hindi siguro sadyang mailabas. Ito ay may naglabas lamang. Okay, anong video? Kasi tiningnan ko po dito sa kanyang wala naman po siyang pinakitang video eh. Wala po. Meron siyang binibigyan ng reaksyon pero hindi po video ni Speaker Martin Romualdez. Galing po ito sa GMA. Alin bang video dyan? Naka-public naman yan. Anong hindi sinasadya? Kung titingnan mo dito, puro mainstream media yung nire-reactionan mo tapos sasabihin mo, hindi sinasadyang lumabas na video. Wala po. Kung papanoorin nyo yung channel niya mga pre, wala po talaga. Inisa-isa ko po yan. Ito ay malinaw po na isa ito sa nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Okay? Malinaw po dito na namanan niya po yung kapangyarihan ni Marcoleta. Ano pong kapangyarihan yun? Yung tinatawag na panlilinlang. Panlilinlang sa mga Pilipino. Panoorin po natin matindi po ito Ito hindi po ito basta-basta. Yung sasabihin mong ipapapatay ni Speaker Martin Romualdez itong si Sara Duterte. Tahimik lang po yung tao pero ginagawa nyo ng issue. Mali pa. 'Di ba?
Okay, sana kung issue talaga na lumabas sa mainstream media, normal yung pag-usapan. Pero yung gagawa ka ng sarili mong issue para siraan ang isang speaker, abay, iba na yan, boy. Oo. 'Di ba? O sana po ito itutukan ng ating ng NBI po itong pinapakalat po ng mga na maling impormasyon ni J. Guevara po. Yan po yung thumbnail niya, and syempre title niya. Oh, VP Sara pinagbantaan ni Romualdez. O, anong klase kayang banta ito? Oh, sige, at atin po itong panoorin yung kanyang video. Mga binitawan salita ni Martin Romualdez mapatungkol sa mga Duterte. Ang lupit, patindi na ng patindi Eka lang, sino kaya yung mahiling magbitaw ng salitang hindi maganda? Di ba yung mga Duterte? Puro patay-patay-patay? Huh? Wala namang puro lang hangin, yabang, and then, yun. Yung mga aso nila, attack dog to Binabaliktad po si speaker. Tuloy. Malayo pa 2028, talagang magtatrabaho na kayo para pabagsakin ng mga Duterte. Teka lang, kasi palagi nilang Teka lang, hindi pinapabagsak yung mga Duterte. Sila mismo yung nagpabagsak sa sarili nila dahil puro kayabangan yung alam ng amo mo. Alam ko aso ka lang nila, bulldog siguro, pwedeng aspin. Hindi ko alam anong lahi mo. Pero atakdog ka. Wag mong sasabihin na pinapabagsak ang mga Duterte, hindi. Sila mismo yung nagpabagsak sa sarili nila. And then boom, may issue na. Yung kayabangan nila, yun yung naging issue. Kinagat ng mainstream media. Kinagat ng mga vloggers. Napapag-usapan. Kanino ba nanggaling yung issue? Di ba kay Sara? Nagigets mo yun? K.O. Palabas na mga Duterte daw ang nagsimula ng gulong ito. Alam niyo unang sino bang nagsimula? Sino? Paano mga Duterte ang nagsimula sa gulong ito? Unang-una, tinulungan kayo ng mga Duterte para makaupo ulit yung pinsan mo diyan sa pagiging presidente. Pagiging presidente. Tapos, sino ba yung presidente? Si PBBM. Sino ba yung lumapit kay Pangulo? Na BBM, kunin mo na akong vice-presidente mo, tutulong ako. Teka lang. Diba si Sara yung lumapit? K.O. Hindi nga niya kinalaban si PBBM kasi alam niyang matatalo siya. Nakigits mo yun? Tapos ngayon, baliktad na naman. Sana all! Ibang klase ang atakidog na to. Sige, tuloy natin. At ang mga Duterte din ang dahilan kung bakit nakabalik kayo sa pagiging leader o pagiging pangulo ng bansa. Ang Duterte ang dahilan kaya kung bakit nakabalik. Oo nga no. Kasi si Sara yung lumapit nagmakaawa kay PBBM. Ganun pala. Pag ang aso pala nagmakaawa, sila na yung magiging dahilan kung bakit nanalo yung pangulo, ganun. Okay. Naintindihan ko na yung mindset ng katulad nitong mga asong nauulol. Naintindihan ko na. Okay. Ganyan pala kayo mag-isip. Sige, tuloy natin. Unang-una, nagtatrabaho lang ng maayos itong Ale. Ngayon si Vice President Sara. Oo nga, nagtatrabaho lang ng maayos yung Ale. Alele. Nagtatrabaho lang naman ng maayos, pa-travel lang, bakasyon dito, bakasyon doon. Sana all, di ba? Pero pinapasahuran siya ng taong bayan. Nagtatrabaho. Okay? Yung pa-travel niya, trabaho pala yon. Yung paninira niya sa gobyerno, trabaho pala yon. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng trabaho yung ginagawa ng Vice President mo? May baha sa Davao, wala ang vice mo. Samantalang lugar niya yan. Asan yung trabaho doon? Dahil ayaw magbigay ng ayuda, ginutom yung Dabawin yung binaha. Sabi siguro ng amo niya, swimming muna kayo dyan, libre. Natulungan ba? Nitong vice, yung Davao, yung mga naapektuhan ng baha, meron ba? Abay, feeling ko wala. Sa tingin ko wala. Naku po, Guevara. Bilang Deputy Secretary, nung siya ay Deputy Secretary pa, at napakaganda nga ng kanyang performance na talagang hindi napakaganda. Siya yung Deputy Secretary pa, nabulok na yung mga laptop Overpriced pa nga yung mga laptop Diba? Napakaganda ng performance niya. Magpataas ng presyo ng laptop. Mga laptops. Ang ganda, diba?
Tapos 125 million in 11 days. Wala na. Ang ganda, di ba? Grabe yung performance. Ang galing humigop ng kwarta. KO! Di ba? Tuloy natin. Ang performance ng iba pang mga nauna sa pagiging DepEd Secretary. Oo naman. Nahigitan pa ni Sara yun. Kasi bakit? Si Sara lang naman yung nag-overprice ng mga laptops. Hindi nagawa yun ng ibang naging DepEd Secretary, nakaraang DepEd Secretary, mga nakaraan. Hindi nagawa yun. Si Sara lang nakagawa nun. Totoo. Naniniwala ako sa'yo. Tuloy natin. Ano pang dahilan mo? So ngayon, binanatan nyo siya ng binanatan, pinakailaman nyo siya ng pinakailaman, tinanggalan nyo ng pondo ang Office of the Vice President. Tinanggalan ng pondo. Tinanggalan ng pondo ang Office of the Vice President. Bakit nga naman bibigyan ng pondo kung palustay-lustay ka lang, patamad-tamad ka lang, patulog-tulog ka lang sa pansitan? Anong gagawin mo sa pondo? Anong gagawin mo doon? Tapos nakitaan ka pa, nabibigay ka ng puting sobre. Bakit ka pa bibigyan ng pondo? Kaya, nagtatanong lang naman ako. At ngayon, sinilip niyo naman ang kanyang confidential fund. Kasi kasilip-silip, in 11 days, ubos. Tapos ngayon sasabihin nyo, Oo, wala pang nakagawa niyan, kundi ang amo mo. First time in the Philippines, 11 days, ubos ang budget. Maaalarma po ang gobyerno. Uy, teka lang. First time mangyari ito. First time. May mali ba doon? Mali talagang ginawa ni Sara. Kaya yung sasabihin nyo, ay, dahil sinilip nyo si Sara Duterte, dapat lahat ng may confidential funds, silipin nyo rin. Hindi. Mali yung mindset na yan. Bakit? Bakit yung iba bang, dyan? Yung Office of the President, inubos ba yung budget sa loob lang ng 11 days? Hindi naman Nandyan lang yung budget, hindi na wala. Kay Sara wala na, naglaho na. Maalarma ka. Pera ng taong bayan yan. Biglang mawawala. Tapos may maririnig pa na tayo na every week, yung bagman ni Sara Duterte nagwi-withdraw ng 5 to 6 million na pera. Sana all. Pera ng taong bayan. Sila yung nagpapasarap. kayo ang inunahan ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo nga lang, sumasagot lang sila sa mga paratang. Asa na ba kasi yung... Akala ko ba pag-uusapan natin yung yung kasinungalingan mo kay Speaker Martin Romualdez. Asa na ito? Inaantay ko. Ang sabi mo, papatayin ni Speaker Martin Romualdez etong si Sara Duterte. Nasa na yung video? Walang video, no? Pinaasa kayo. Asan yung video? Wala po talagang video. Wala po. Wala kayong makikitang video dyan. Anyway, tuloy natin. Sa mga paninirang puri nyo laban sa kanya. Tapos may mga time pa nga na pinagtangkaan nyo ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Tapos baliktad. Baliktad! May time na pinagtangkaan. Meron bang record? Or sabi-sabi lang ni Sara? Sige nga, tuloy natin. Yun parang ang nangyayari, parang nagpapaaway pa kayo. Parang kayo yung aping-api. Parang kayo yung kawawang-kawawa. Kawawang-kawawa kayo pagtapos ng termino ni Marcos. Yun, doon talaga, nakakasure ako na sobrang kawawa kayo doon. Dahil talagang lahat ng mga pinaggagawa nyo dito sa Pilipinas ay talagang pagdudusahan nyo lahat yan, katulad ng ito. Yes, tama. Pagkatapos ng termino ni Sara Duterte, kawawa kayo. Baka may ipapakitang video, tingnan natin. Katulad lang asan na hindi, ito. Hindi. Ba't ando si Madam Claire? Ito. Asan na yun? Nako, hindi ko nga ata na-download Hindi pa pala ako prepare, kita mo. Agoy, yan na naman tayo Kunyari hindi na download. Kahit hindi mo naman i-download yan, naka-OBS ka or naka-StreamYard ka, pwede mo namang i-play dyan. Hindi ako nagda-download ng video. Ang sabihin mo, clickbait ka. Okay? Clickbait lang. Paninira talaga yung gusto mo. Wala talagang video na si Speaker Martin Romualdez nagbanta kay Sara Duterte na gusto siyang ipapatay. Wala talagang video ganun. Gumagawa ka lang ng kwento. Diba? Ang galing talaga. Hindi daw na-download. Kunyari, nagdahilan. Yung pala, wala talagang ganun. Ako po hindi na po ako nagda-download. Piniplay ko na
lang. Oh, bakit mo pa i-download? Bobo talaga. Oo. Hindi pa pala prepare ang hinayupak ko. Akala ko nakapag-prepare na ako. Tamo. O, nauto kayo dun, ano? Adalay. Hindi pa pala. Katulad lang nito, ito mga pagdudusahan nyo rin to. Darating ang panahon na talagang sisingilin kayo ng taong bayan dito sa ginawa nito. Oo, si Sara Duterte sisingilin ng taong bayan yan. Anyway, yun lang naman yung video na pinatunayan ko lang sa inyo na wala po talagang sinabi si Speaker Martin Romualdez na ipapapatay po itong Vice President. Siya po ang may kwento niyan. Siya ay may gawa ng kwento na yan. Pero wala pong ganun. Ang dahilan naman niya, hindi pa daw na-download. Nako, sana po itong mga ganitong klaseng vlogger, aksyonan po ito ng ating gobyerno. Dahil ito po ang sisira sa ating bansa. Fake news po, mahirap po yan. Nananawagan po tayo sa NBI na sana aksyonan po itong taong ito. Hindi po basta-basta na sabihin mo na lang sa vlog mo na, etong si Speaker Martin Romualdez, papatayin si Sara Duterte. Panlilin lang yan sa publiko. Ano to? Yan yung yung thumbnail mo. Breaking news pa daw. Matindi dyan, breaking news. Tapos nung panoorin mo yung video niya, walang ganong video. Tapos breaking news. Tanga talaga. Tanga. Alam mo, tanga. Tanga ka talaga. Nagkalaki lang yung liig mo, pero iwan ko sa utak mo nasaan. Diba? BP Sara, pinagbantaan ni Romualdez. Ipapapatay daw. Grabe ito. Grabe ito, mga pre. Hindi po ito basta-basta. Nananawagan po tayo sa NBI, no? Sana po silipin nyo yung channel nito. Hindi po maganda yung mga kinukontent niya. Paninira po sa House Speaker. At ang biktima pa daw dito, si Sara Duterte. Grabe. Ibang klase, men. Panlilin lang po. Panlilin lang sa publiko. Tandaan niyo po, yan po yung muka ng taong ito. Diba? So anyway, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Ayan pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan meron po tayong Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Yan. Ayan syempre mga pre, no? Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po yung ating video. Sana po yung NBI makita yung channel nitong Jiggy Barra na to. Kasi grabe na po yung panlilin lang niya sa publiko. So, yun lang po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.